Isang kilalang kapamilya inendorso ang Eat Bulaga. Isa pang kapamilya male artist at host, nagpasalamat naman sa Eat Bulaga. Sino kaya sila? The Bark Ads Main, niyanig ang noontime, mga netizens nagulat. Eat Bulaga tinupad ang pangako. Isang masayang Sabado na naman nga ang napanood sa Eat Bulaga ngayong August 30, 2025, na kung saan ay napanood nga sa opening prod number si The Bark Ads Karen, kasama ang Eat Bulaga Broadway Boys. Na kung saan ay gaya nga ng sinabi ni Alan noong July 12, ay tinupad nga ng Eat Bulaga ang pangako sa mga Broadway Boys, dahil muli silang nagbalik sa Eat Bulaga. At mukhang hindi pa nga ito ang huli, dahil mukhang masusundan pa nga ang mga ganitong prod number ng Broadway Boys sa Eat Bulaga, kasama ang mga The Bark Ads kagaya ni Karen. Dahil nga sa sinabi ni Alan noong July 12, patungkol nga sa pagbuo ulit nila sa Broadway Boys, na napag-usapan na nga natin noon. Ngayong Sabado din napanood ang Grand Finals ng The Clones Comeback Edition, pero dahil Comeback Edition nga ito, ay isa lang ang mananalo, dahil wala ng mga runner-up. Na syempre ay bago ulit ang mga judges na nakasama dito, pero parang concert feels nga ito, dahil sa mga bigating mga judges na nakasama dito ng Eat Bulaga. Na talaga namang makikita ang mga naging reaksyon dito ng mga studio audience, sa paglabas pa lang ng mga judges. At syempre may kasama pa ring mga score tabulator para sa final score. Na kung saan ay ang naglaban nga sa comeback edition na ito ng The Clones, ay ang ka-voice ni Claire de la Fuente, Shirley Bassey, Elvis Presley, Beyoncé at Freddie Mercury. Pero, nagulat nga ang marami, lalo na nga ang mga bisitang judges ng Eat Bulaga, nang biglang may isa pang kumanta pagkatapos ng ka-voice ni Beyoncé, at ito nga ay si The Bark Ads Main, na talaga namang ibang level ng performance ang pinakita dito ni Main, dahil kahit nga ang mga judges ay natuwa sa paglabas nito sa backstage. Sa katunayan nga, ay kahit nga ang mga comments sa YouTube livestream ng Eat Bulaga, ay talaga namang nagulat at pinahanga ni Main. Dahil nga dito, ay pabiro na ngang ibinigay ng mga The Bark Ads ang 300,000 pesos na premyo kay Main, na dahilan nga kaya makikita ang nakakatawang naging reaksyon na ito ni Main sa The Clones. Samantala, sa naging announcement na nga ng winner, ay ang nanalo nga sa Grand Finals ng Comeback Edition, ay ang ka-voice ni Freddie Mercury, na may average score na 96.29%, at mag-uuwi ng 30,000 pesos. Hindi nga lang yan, dahil niyanig na naman ng Eat Bulaga ang noontime ngayong Sabado, dahil umabot nga ng mahigit 181k ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga ngayong Sabado, August 30. At makikitang sa kaparehong oras, ay may mahigit 57k naman ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. Na kung saan, ay 3 YouTube livestream na naman nga ng Showtime ang tinalo at pinataob ng nag-iisang YouTube livestream ng Eat Bulaga, na makikita ngang kahit isama pa ang YouTube livestream ng Showtime sa GMA Network at sa ABS-CBN Entertainment, ay aabot lang nga ito ng 133k, kung ikukumpara nga sa isang YouTube livestream ng Eat Bulaga, na umabot nga ng mahigit 181k. Dahil kung isasama pa nga ang YouTube livestream ng Eat Bulaga sa TV5 na umabot naman ng 31k views,
ay lalo na ngang tambak ang Showtime, dahil aabot na nga ito ng mahigit 212K. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, dalawang ang kilalang kapamilya ang matatandaang pinag-usapan ng Itbulaga, isang inindorso ito, at isa namang nagpasalamat dito. Una na nga dito, ay ang kapamilya at kapatid host na si Corina Sanchez, o mas kilala nga bilang Ate Coring, na hindi na nga nakakagulat dahil bukod sa magkatabilang ang kanilang studio sa TV5, ay magkasunod din na napapanood ang kanilang show. Na kung saan, ay noong August 19, 2025 hanggang sa kasalukuyan nga, ay matatanda ang pagkatapos ng face-to-face, ay nabanggit nga dito ni Ate Coring ang TVJ, at ang Itbulaga, nakasunod nga ng kanyang show na face-to-face. O ang araw-araw na nga nitong ginagawa sa face-to-face na pagbanggit sa Itbulaga, tuwing matatapos na nga ang kanyang show, dahil Itbulaga na nga ang susunod sa face-to-face. Nasa katunayan nga, ay noong August 19 din, sa YouTube livestream ng TV5, ay maraming ang natuwa nang sabihin ito ni Ate Coring sa kanyang programa na face-to-face. Na matatandaang noong 2024, ay pinakilala nga bilang bagong mukha at host ng face-to-face. At napapanood din nga sa TV5 ang kanyang show na Rated Corina. Pero, sa ngayon nga ay parehong kapamilya at kapatid si Ate Coring, na sa katunayan nga ay ayon sa isang article, ay mababasa ngang, Corina Sanchez has affiliations with both kapatid and kapamilya, having worked for TV5 and ABS-CBN, but she currently has a co-production deal for her show Rated Corina with ABS-CBN. Her show Rated Corina is broadcast on Kapamilya Channel and other ABS-CBN platforms, as well as on TV5. Corina Sanchez Rojas has worked for both networks and is associated with both terms, but more recently she is primarily associated with Kapatid TV5, but still are some shows on Kapamilya ABS-CBN platforms through co-production deals. She was a long-time Kapamilya before leaving in 2020, due to the ABS-CBN franchise issue, after which she signed with Brightlight Productions and transferred to TV5. However, her program Rated Corina was later co-produced by ABS-CBN starting in 2023, leading to it airing on Kapamilya channels again. At makikita din namang mula noong 2023 hanggang sa kasalukuyan, ay makikita ngang isa pa rin ng Kapamilya, pero isa din namang kapatid mula pa nga noong 2020, hanggang sa kasalukuyan. At ganun na rin nga sa Bilyonaryo News Channel at maging sa All TV. Pero, hindi nga lang yan, dahil isa pang ang kilalang Kapamilya artists host ang nagpasalamat naman sa Itbulaga, dahil sa ginawa nito sa industriya. Ito nga ay si Luis Manzano, na matatandaang nabanggit nga ang Itbulaga, at nagpasalamat dito. Pero, saang show at kailan nga ba ito nangyari? Yan nga ay nangyari sa isang episode ng Rainbow Rumble noong September 14, 2024, na kung saan, ay ang mga naglaro nga noon ay ang mga sex bomb girls. Dito nga, ay matapos ng konting interview sa mga sex bomb pagkatapos ng game, ay nagpasalamat nga dito si Luis Manzano sa mga sex bomb, na naging bisita nila, ganun din sa iba pang mga members ng sex bomb hanggang sa sex bomb New Gen.
Na kung saan nga, ay bukod nga sa sex bomb girls, ay nagpasalamat na rin nga dito si Luis Manzano, maging sa Bulaga o Itbulaga, dahil sa laki daw ng ginawa ng Itbulaga sa industriya. Na napag-usapan na rin nga natin noon. At syempre umani din ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens noon. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?